Hi mga ka-tips! Welcome back sa Print Tips at ngayong araw ituturo ko sa inyo yung aking diskarte sa paggawa ng notebook na booklet type at saka ng tracing pad ng hindi gumagamit ng rim cutter at saka book press na nabibili sa online shops, no? So ito yung aking diskarte. Yan. So nakikita po ninyo, yan po yung mga finish output at samples na ginawa ko na hindi gumagamit ng rim cutter. Okay? So pero bago yan, follow nyo po muna yung print tips. Sure ako guys, meron na kayong mga templates. So ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin syempre nung 160 GSM na cover. Ito yung inner leaf ng ating notebook. Tapos yung printed material ninyo para sa tracing pad. So okay nung bahala kung ano yan, alphabet. Pagsamahan nyo alphabet, line, shapes, pwede yun. At syempre ito yung gagamitin nating long arm cutter, yung sa deli. Plus, ito po yung number po ng staple wire na gamit po natin. So, una po natin gagawin syempre ay yung tracing pads. Ayan. So, ito po yung tracing pads po natin. Ito po yung diskarte ko sa pagkakat po ng tracing pads. Sa mga gumagawa po nito nang wala pong borderless na printer, hindi nyo na po kailangang ikat pa yung gilid po niyan, kundi hatiin nyo na lang po sa dalawa. So yung backing po natin ginamit ko dyan ay yung calling card paper, tapos meron pong extra bond paper po dun sa likod para naman yan sa ilalagay natin sa ibabaw mamaya. Okay? So kailangan lang po natin na ayusin at pantayin. Tips, yung aking pagkakat, yung diskarte ko sa pagkakat ay ganito. So make sure na meron pong tutuunan yung inyong papel sa gilid para pumantay. Pumantay at make sure na maayos yung pagkakalapat ninyo. So gamit po kayo ng safety ruler para madiinan ninyo at hindi gumalaw yung papel. So ayan na po yung ating nakat na tracing pa. Tapos yung papel sa likod na extra ilagay nyo po sa ibabaw para pagka nilagyan nyo po ng padding glue mamaya ay pag tinanggal nyo pantay po yung pagkakalagay. So ito naman po yung ating yan po yung DIY na bookrest po natin gamit yung sangkalan. Ayan. So sangkalan po yan. Tapos iipitin nyo lang po yung inyong nagawang tracing pad. Tapos gamit po kayo ng F-clamp. So nadyan din po sa ating mga tutorials yung link niyan kung gusto po ninyong bumili. No? So hanapin nyo na lang. So ayan. So ang maganda po dyan, nakaslant na po yan na ganyan. Madali po lagyan ng padding glue. Yan. So yan po yung paglalagay ng padding glue po natin. Mabilis lang. Once ilagay nyo na po yung padding glue, pwede po kayong gumamit ng blower para po mabilis yung pagtuyo po niya. Ayan, so habang pinapatuyo natin yung tracing pads, gawin po natin yung sa notebook. So simple lang po yan. Back to back po yung printout po natin para sa inner leaf niya. And then ipatong nyo po yung inyong cover. So hindi nyo po muna i-fold yan. So kailangan nyo po muna siyang i-stapler gamit yung long arm stapler para po may-fold nyo siya ng maayos. So make sure lang po na nasa gitna yung pagkaka-staple po ninyo. Ayan. So dito, for the sake of tutorial, ganyan po yung gagawin po natin. Ano po, hindi ko na po sinukat kung pantay sila. Pero usually nilalagyan ko po yan ng guide kung saan ko po siya i-staple. So once i-staple nyo na po yan, ay pwede nyo na po siyang i-fold sa kalahati. Ayan. And then saka nyo po siya ikakat gamit yung safety ruler. So napaka-useful po ng safety ruler. Yan. So very comfortable po gamitin kasi hindi po kayo makakat. So ganyan po kaganda yan. At kinaganda po niyan, kaya maganda ang cut po niyan kasi pwede nyo siyang idiin nang hindi kayo nag-aalala na pwede nyong makat yung inyong daliri. So ganyan po ka-effective po yung safety ruler po na yan. So once nakat nyo na, yan na po siya. Okay na. Pantay na pantay po yung cut. Yan, hindi po parang zigzag yung cut niya. So ito na po yung mga output po natin gamit yung ating safety ruler sa pagkakat lang, ano, without rim cutter. So ito naman po yung nilagyan natin ng padding glue na tracing pads. So tanggalin nyo po yung extra papel sa harapan para lumabas na po yung inyong tracing pad. So yan po yung mga samples po natin na ginawa natin. So yun po yung diskarte na ginagawa ko sa paggawa po ng tracing pad at saka ng notebook. Yan. So mga ka-tips, kung gusto nyo bilhin yung mga tools na ginamit ko sa paggawa nito para makatipid po kayo, yung mga link po ay i-copy paste nyo na lamang po mula po sa my comment section. So maraming salamat po. Happy printing!